Tila wala ng katapusan ang awayan at gulo sa pagitan ng Israel at Iran, na kung saan ay palala ng palala ang tensyon at marami na rin ang namamatay sa mga pangyayari. At ngayong araw ng Martes nga, June 17, 2025, ay umakyat palalo nga ang tensyon pagkatapos ng inulat ng welga ng Israeli sa isang gusaling ginagamit ng Islamic Republic of Iran News Network, bahagi ng State TV broadcaster ng Iran noong June 16. Ang Iranian State TV ay inatake ng Israel habang live sa himpapawid. At sa 5 araw nga ng labanan ng Israel at Iran, na kung saan ang mga sibilyan sa mga lugar ng flashpoint ay nahaharap sa mga matinding pag-atake sa Iran, hindi bababa sa 224 katao ang napatay mula nang magsimula ang labanan, habang sa Israel naman ay 24 katao ang napatay. Ang pag-atake nga ng Israel, na kung saan ay sinasabi ni punong ministro Benjamin Netanyahu, naniniwala siyang ang mga welga ng Israel ay makabuluhang nagpapaatras sa programang nuklear ng Iran. Tinatarget ng Israel ang 3 pangunahing pasilidad ng nuklear ng Iran, na bagay namang itinanggi ng bansang Iran na sila ay gumagawa ng mga nuclear weapon. Hindi pa malinaw sa mga sayentipiko kung gaano kalawak ang natamong pinsala ng magkabilang bansa. Samantala, ang grupo ng 7 leader ay nanawagan para sa isang resolusyon sa krisis sa gitnang silangan sa isang pinagsamang pahayag noong Lunes, na sinabi ng isang opisyal na pamilyar sa usapin na nakakuha ng suporta ni Pangulong Donald Trump, na hinikayat nila ang paglutas ng krisis sa Iran at humantong sa isang mas malawak na de-escalation ng mga labanan sa gitnang silangan, kabilang ang isang tigil putukan sa Gaza. Subalit tila walang katahimikan at kapaguran ang bansang Iran at Israel, na kung saan ay walang tigil sila sa palitan ng kanilang pagbubomba sa isa't isa. Samantala, ayon naman kay Prime Minister Netanyahu, ay matatapos lamang ang giyera o labanan sa pagitan ng bansang Iran at Israel kung mapapatay o mapapaslang ang pinuno ng bansang Iran. Samantala, ayon sa ulat, ang bilang ng mga namatay mula sa pag-atake ng Israel sa Iran ay tumataas na sa higit 220. Samantala, mahigit namang 20 katao ang napatay sa mga pag-atake ng Iran sa Israel. Samantala, ang digmaan ng Israel sa Gaza ay pumatay ng hindi bababa sa 55,432 katao at nasugatan na 128,923 ayon sa Health Ministry ng Gaza. Tinatayang 1,139 katao ang napatay sa Israel noong Oktubre 7 at mahigit 200 naman ang nabihag. So ang malaking kasagutan pala para matigil na ang digmaan sa pagitan ng mga bansang ito ay kinakailangan palang mawala o mapatay ang mga pinuno ng mga bansang ito, nang sa ganon ay tuluyan ng matigil ang giyera. Ang mga nangyayaring gulo at giyera sa Middle East nga ay sinyalis na ba ito na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo, dahil ito ay nakasulat sa banal na kasulatan na tayo ay makakarinig at makakita ng mga alingaw-ngaw sa himpapawid at mga labanan ng mga bansa, na kung saan nga ito ay mga nangyayari na. At ang lahat ng ito ay nakasulat mismo sa banal na kasulatan sa Mateo chapter 24, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito ay mangyari, datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at ang magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigatian at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Isa pa sa mga nakasulat sa Biblia sa 2 Timothy chapter 3, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing,
mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Maraming nakasulat sa banal na kasulatan na kung saan ay nagsasabi ng mga huling araw, at ang pinakahuling araw nga ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay kukunin ng lahat ng mga nanampalataya sa Kanya at ang lahat na naniniwala sa Kanyang pangalan. Kaya naman habang may panahon pa at tayo ay nakakaranas ng ganitong klaseng pangyayari, ang ibig sabihin nito ay mayroon pa tayong panahon na tayo ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ay siya lamang ang tanging daan patungo sa ating kaligtasan at sa kapahamakan. Tayo ay magbalik loob na sa ating Panginoon dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay tinubos sa lahat ng ating mga kasalanan, at ang ating kailangang gawin lamang ay tanggapin siya na siya ay ating Panginoon at tagapagligtas. Subalit marami sa atin ang hindi naniniwala sa Kanyang pangalan, bagkus ay pinagtatawanan lamang ang ating Panginoong Hesukristo. At marami nga sa panahon ngayon na hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, at sila ay nagtatawanan pa kapag naririnig nila ang pangalan ng ating Panginoon. Subalit hindi na nakapagtataka ang lahat ng ito, dahil ito ay nakasulat na mismo sa banal na kasulatan na marami ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman salamat sa mga tao na dedikado na magbahagi ng mga salita ng Diyos, magbahagi ng ating kaligtasan, na kung saan ay ang tanging daan at kaligtasan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang ating mga kababayan, ang mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ay nawa ang banal na Espiritu ay sumainyo at ang katotohanan ay inyong malaman sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Ang mga nangyayaring digmaan ay nakasulat sa banal na kasulatan na kung ikaw ay mayroong pananampalataya ay hindi mo ito kakatakutan. Magpanalanginan tayo sa isa't isa, at ang mga bansa na nagkakagulo ngayon ay ating ipanalangin na nawa ay magkaayos na ang mga bansang ito at tumating ang panahon na hindi na sila mag-aaway. Balit kung ito ang kalooban ng ating Panginoon, ay ito ay dapat na mangyari. Ano ang masasabi ninyo sa reaction video na ito? At ano ang masasabi ninyo patungkol sa sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na matatapos lamang ang gulo sa oras na mawala o mapatay ang mga lider na mga kalaban? Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Ibahagi mo naman ang inyong opinyon sa ating comment section.